Ipaglaban ang katotohanan hanggang sa huli. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 6, verses 17 to 29, and I read it for you. For Herod himself had sent men who arrested John, bound him and put him in prison on account of Herodias, his brother Philip's wife, because Herod had married her. For John had been telling Herod, "It is not lawful for you to have your brother's wife." And Herodias had a grudge against him and wanted to kill him, but she could not, for Herod feared John, knowing that he was a righteous and holy man, and he protected him. When he heard him, he was greatly perplexed, and yet he liked to listen to him. But an opportunity came when Herod, on his birthday, gave a banquet for his courtiers and officers and for the leaders of Galilee. When his daughter Herodias came in and danced, she pleased Herod and his guests. And the king said to the girl, "Ask me for whatever you wish, and I will give it." And he solemnly swore to her, "Whatever you ask me, I will give you, even half of my kingdom." She went out and said to her mother, "What should I ask for?" She replied, "The head of John the Baptizer." Immediately she rushed back to the king and requested, "I want you to give me at once the head of John the Baptist on a platter." The king was deeply grieved, yet out of regard for his oaths and for the guests, he did not want to refuse her. Immediately the king sent a soldier of the guard with orders to bring John's head. He went and beheaded him in the prison, brought his head on a platter, and gave it to the girl. Then the girl gave it to her mother. When his disciples heard about it, they came and took his body and laid it in a tomb. Naranasan mo na bang alam mo at pakiramdam mong may mali, pero pinipili mong manahimik? Baka po dahil natatakot ka, ayaw nating magkaroon ng problema. At kung minsan, mas madali kasing manahimik kaysa magsabi ng katotohanan. Pero ang buhay ni San Juan Bautista na ang pagpapakasakit at pagkamatay ay ating ginugunita ngayon ay nagpapaalala sa atin na may mga pagkakataong ang katotohanan ay kailangang ipaglaban kahit may kapalit. Sa Ebanghelyo nakita natin si Juan Bautista na buong tapang na sinasaway si Herodes. Hindi nararapat sa iyo na angkinin ang asawa ng iyong kapatid. Alam ni Juan kung sino si Herodes. Alam niyang makapangyarihan ito. Alam niyang maaari siyang mapahamak, ngunit hindi niya pinili ang katahimikan para protektahan ang kanyang sarili. Dahil sa kanyang katapatan sa katotohanan, siya ay ipinabilanggo. At sa huli, dahil sa isang sumpa at kahilingan ni Herodias, pinugutan siya ng ulo. Sa paningin ng mundo, parang natalo si Juan. Pero sa paningin ng Diyos, hindi siya natalo. Sapagkat hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, hindi niya ipinagpalit ang katotohanan para sa kanyang kaligtasan. Kaya ba nating ipaglaban ang katotohanan hanggang sa huli? Madaling manindigan kapag walang kapalit. Madaling sabihin ng tama kapag lahat ay sumasang-ayon. Pero paano kapag ang pagsasabi ng katotohanan ay nangangahulugan ng pagkawala ng kaibigan? Paano po kung may magalit sa iyo? Kung tayo ay pagtawanan o itakwil? Paano kung madali sanang manahimik? Dito po nasusukat ang ating katapatan. Hindi nagiging mali ang tama dahil marami ang kumukontra rito, at hindi nagiging tama ang mali dahil maraming gumagawa nito. Ngunit ang paninindigan sa katotohanan ay hindi lisensya para manghusga o manakit. Tulad ni Juan Bautista,
dapat tayong magkaroon ng tapang na magsalita, ngunit puso na may pagmamahal. At minsan, ang pinakamahirap po na katotohanang kailangan po nating ipaglaban ay ang katotohanan tungkol sa ating sarili. Aminin po natin na tayo nagkamali, humingi tayo ng tawad, tanggapin na kailangan nating magbago. Dahil bago pa natin ituro ang mali ng iba, kailangan din nating magkaroon ng lakas ng loob na tingnan ang sarili nating buhay. Si Juan Bautista ay hindi nabuhay para protektahan ang kanyang sarili. Nabuhay siya upang ihanda ang daan para kay Kristo. At ngayon, tinatanong po tayong lahat, kapag kailangan kong pumili sa pagitan ng katotohanan at kaginhawaan, alin ang pipiliin ko? Naway matuto po tayong manindigan tulad ni Juan Bautista, sapagkat ang taong tapat sa katotohanan ay maaring mawalan ng maraming bagay sa mundo, ngunit hindi kailanman mawawala sa puso ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, bigyan mo kami ng tapang ni San Juan Bautista na manindigan sa katotohanan. Turuan mo kaming magsalita ng may pagmamahal, mamuhay ng may katapatan, at manatiling tapat sa iyo kahit may kapalit. San Juan Bautista, ipanalangin mo kami upang manatili kaming matatag hanggang sa huli. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.